Napaka-importante mga kabilabs na yung humility. Masasabi ko na praise God kasi bago niya ako dinala dito sa UK, binago na niya ako. Dati kasi napaka-ma-pride ako. Napakataas ng pride ko dati na pagka pinairal mo yung ines, yung galit, walang mangyayari, ikaw din yung maapektuhan eh. Pati yung trabaho mo, yung pagpasok mo pa lang, hindi ka masaya. Yung environment, napakabigat ng environment kapag meron kang taong hindi gusto. So kapag may taong ganun, pinagpipray ko kay Lord and isa sa prayer ko ay baguhin niya ako. Baguhin niya yung puso ko na matutong magpakumbaba. Haunted ba yung nursing home namin? To be honest mga kabilabs, ito yung pinakamahirap na sitwasyon bilang caregiver. Yung pag namatay sila, huhugasan mo sila, pupunasan mo sila, bibihisan mo sila ng pinakamaganda nilang damit. Yun yung pinakamahirap. Usually mga kabilabs, lagi akong nakikinig ng worship song. Kapag may pinagdadaanan ako, mabigat man yan o mababaw man yan, na bad trip man ako sa katrabaho ko, na bad trip man ako sa anak ko, na bad trip man ako sa asawa ko, or sa kahit kanino man yan. Kapag nakinig ako ng worship song, gumagana yung pakiramdam ko mga kabilabs. Kasi iba yung nagagawa ng mga lyrics kung nakikinig ka ng about kay God. So through that, nawawala yung takot ko mga kabilabs. Hello mga kabilabs, introduction pa lang po ito. Nandito tayo ngayon sa aming seafront para gumawa na isa na namang makabuluhang vlog ang pag-uusapan natin. So bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang ganda ng wording. Marami nagtatanong sa inyo kung nasaan panig ako ng UK. So nasa kaduluhan ako, nasa Southeast England po ako. Pagtawid ng dagat na ito ay France na. So Europe na po yan. So nasa pinakababa tayo ng England and sa taas yung Scotland. So sa vlog na ito mga kabilabs, pag-uusapan natin yung buhay ko as a caregiver, yung daily routine natin from day shift to night shift kasi may kabilabs tayo na gusto niyang malaman kung saan ba mas mahirap, saan mas maaluan. Para magkaroon din kayo ng idea. At may isa din tayong kabilabs na nagtatanong kung haunted ba or may multo ba sa aming nursing home. So, very interesting yung vlog natin today. At dahil nasa podcast era na tayo, kwentuhan ng mangyayari and mapapanood at mapapakinggan nyo po ito sa Spotify. Ililink ko po sa description box below para sa mga may ginagawa dyan, kahit na busy kayo, naglilinis kayo, nagdadrive kayo, or ano man yan, kahit hindi nyo ako panoorin, pakinggan nyo lang ako. So, yan yung kagandahan ng podcast. Tara, magkwentuhan muna tayo. Okay, so lumipat tayo sa ibang pwesto mga kabilabs para mas intimate yung usapan natin. Ang hirap kasi mag-vlog sa isang lugar na maraming dumadaan. Mas masarap sa tahimik na lugar. So unahin natin mga kabilabs yung question ni Miss Pami. Ang sabi niya dito, ask ko sana sa mas maganda na sked as a carer, night shift or day shift po. Thanks. Bago ko sagutin to, i-explain ko muna, i-elaborate ko muna yung routine namin sa nursing home. Medyo mahaba to, kaya make sure na meron kayong snacks. Pero podcast naman to, kaya okay lang. So kahit na kayo naglilinis or nagluluto, pwede nyo pakinggan itong sinasabi ko. Pagpasok ko sa umaga, hindi ko pwedeng i-vlog, hindi ko pwedeng i-video kasi mawawalan tayo ng trabaho. Alam niyo naman mga kabilab. So sa nursing home namin, meron kaming 30 residents. Sa day shift, 6 ang caregivers. Ang setup namin, yung dalawa, laging mag-partner. So yung allocation namin, bago kayo pumasok, meron na kaming rota in a week. Gumagawa na yung team leader namin ng rota or schedule. Ang tawag kasi dito, more on rota. So, yung dalawa sa upstairs, yung dalawa sa downstairs, yung dalawa sa barn. Mga ganun. Parang ganun yung setup namin. Ang schedule po namin na 8 a.m. to 8 p.m. kung ikaw ay long day. Pero kung day shift ka naman, pwede ka naman mag half day, 8 to 2 or 8 to 4 or 8 to 6. Depende sa pangangailangan sa inyong home. Or depende rin siguro sa request mo kasi di ba yung iba mayroong mga child care, may mga inaalaga ang bata, may inaalaga ang mga anak, or may mga iba pang trabaho. So, sa umaga, handover yung mangyayari. Meron pa kami handover. Usually, yung handover na yun, depende sa nurse. May nurse na madaldal. So, minsan, 20 minutes. Pero kung wala masyadong problema na pag-uusapan, very usual lang, nasa 10 minutes lang yan. Handover, ibig sabihin, yung nangyari sa gabi, i-explain nung nurse sa mga day shift. So, yun yung handover. So, ina-explain ko mga kabilabs kasi aware tayo na yung mga viewers natin ay all over the world. Hindi naman lahat ay makaka-relate sa mga terms natin dito. Kaya i-explain natin na maigi. After ng handover, dire-diretso na yan. Magpapakain na yung iba. Diba dalawa kayong partner. Yung ibang residents, napakain na ng night shift. Yung ibang residents, hindi pa. Half-half yan eh. Or depende sa request ng mga residents. Gusto kasi nung iba, mas maaga. Kaya pinapakain na ng night shift.
So, after ng handover, ang unang gagawin ng mag-partner, mag-uusap sila kung sino ang magpapakain or yung isa naman kung sino yung sasagot ng bell or sino na yung mag-i-start ng personal care. Pag sinabing personal care, sila yung magpapaligo, magbibihis. So sa personal care mga kabilab, syempre, yung iba tulog pa, gigisingin mo sila. Syempre, mag-good morning ka muna, explain mo kung allowed na ba, kung ready na ba silang i-personal care, hindi yung basta ka na lang. Hindi rin kasi pwede yung parang wala kang respeto. So kailangan lagi kang polite. So isa yun sa pinakamahalaga as caregiver. So, in-explain ko mga kabilabsa kasi may mga aspiring caregivers din para maging aware din sila. So, pag nag-agree na siya, ibabangon mo na or assist mo na siya. May mga residents na mabigat, so hindi mo siya pwedeng gawin. Kailangan ng alalay, kailangan mo may partner. So, kailangan din gumamit ng hoist or yung iba, yung rollator na tinatawag. So, case-to-case basis po mga kabilabs. So, after that, yung iba, pwede sa bed. Kung nakakalakad pa, dadalhin mo sila sa toilet. So, after ng personal care, usually mga kabilabs yung personal care, umaabot lang siya ng 15 minutes or depende, may mga residents kasi na marami kang gagawin sa kanila o yung iba ma-request o yung iba mahirap. I think yung pinaka-mabilis dyan, kung talagang hustler ka na, kaya siguro ng 10 minutes. Yan yung mga, usually yung mga bedridden na or bedbound. Marami silang mga terms. So, yung isa naman na magpapakain, yung iba, tinatanong pa kung anong breakfast. Yung iba naman, alam na agad kung ano yung breakfast na ibibigay. So, papakainin muna sila. So, habang kumakain yung iba, ipe-personal care na namin yung ibang residents na napakain na ng night shift. Di ba 30 residents yan? Usually, pag 10 residents kayo na, ipe-personal care and toileting, bibihisan. And yung iba, dadalhin mo sa lounge. Yung iba naman ay nag-i-stay lang sa room. Depende sa preference nila. Minsan kasi mas gusto ng iba na mag-stay muna sa room and lalabas lang kapag may bisita sila or kapag may activities. So sa day shift, usually natatapos kami ng, di ba after handover, papalagyan na natin 8:30 kami mag-start. Natatapos kami ng mga 11:30 lahat-lahat. 11:30 or 12. Kapag sobrang busy hanggang 12 yan, and ang maganda naman sa care home namin ay tulungan. Halimbawa natapos na yung iba, tumutulong sila sa iba. Kakatukin kayo. Ilan pa ba yung residents na hindi nyo pa natatapos? So, yun naman ang maganda. Mayroon kaming teamwork. Pero, nung pagdating ko dyan, kasi 3 years na ako dyan mga kapilaps, more than 3 years na. Nung pagdating ko dyan, hindi ganyan. May mga residents na napakatamad. O may mga caregiver, may mga kapwa kami carers na tamad. Hindi sila tumutulong. Yung iba, ang bibilis. Yung iba, ayoko magsabi ng ibang lahi. Pero, hindi Pilipino for sure. Yung ibang lahi, mabibilis silang magbigay ng personal care kasi hindi pulido. So, very usual yung mga kabilabs. Comment down below sa may mga experience. So, may mga carers na mabilis, maaga sila natatapos. Or siguro mabilis sila kasi alam na nila yung routine. Ikaw ba naman mga 10 years ka nang nasa ganitong setup. So, talagang chik-chak na sa'yo. Yung mabilis na sa'yo yung mga bagay-bagay. Usually mga kabilabs, kaming mga tapos na, kapag natapos na yung personal care, mag-iipon-ipon na kami sa dining area para magkape muna. Kailangan mo kasi na refreshing or refreshment. So, mga 15 minutes kaming ganon, kakape muna, iinom or kakain ng biscuits or sandwich. And pagdating ng 12, i-reposition na namin yung mga residents or ito-toileting na namin yung ibang mga residents na kailangan nila mag-toilet. Kasi ang lunch namin, ang mga lunch ng mga residents magi-start ng 12:30. So, meron kaming 30 minutes para ilagay sa toilet yung mga ibang residents. So 12:30 ang start nila ng lunch. So, yung mga residents na nasa lounge, yung mga resident na nasa lounge, ilalagay na namin sila sa dining table, isa-isa. Ayan, usually naman nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nasa 12 residents lang yung nagla-lunch. So yan, magsaserve na kami. Una namin siniservan yung mga nasa sa kwarto, yung mga nasa bedbound or yung mga mas gusto nila na nasa rooms. And then pagtapos na yung mga nasa rooms, 6 naman kami kaya mabilis. Yung iba naman feeding. Yung iba, yung mga magbe-break time ng first break, sila yung magfi-feed. After ng lunch, dadalhin na sa lounge kasi may mga activities pa yan. So iba din yung, meron din kaming separate na nag-activities. Hindi siya carer pero siya yung nakatoka sa mga activities. Halimbawa, may mga book reading, discussion, bingo, yung may mga games sila. Iba yung gumagawa nun, hindi na kami. Yung break time namin mga kabilabs, 1 hour pero bayad yun. Ibig sabihin ng bayad, halimbawa kumakain ka, tapos yung ibang carer ay
kailangan nila na tulong, alerto ka dapat na magsasagot ka ng bell or tutulong ka sa kanila kasi bayad kasi yung 1 hour break namin. Pero usually naman, hindi kami tumutulong. Usually kaya naman ng mga staff na hindi pa nagbe-break or yung mga half day lang. After that, reposition. Yung reposition mga kabilabs, every 4 hours yun. Halimbawa, na personal care mo siya ng alas 9, yung sunod nun ay 10, 11, 12, 1 o'clock. So, ganun lang yung mga routine namin mga kabilabs. And yung mga papasok ng 2 to 8, usually, minsan may pumapasok ng 2 to 8. So, siya na yung papalit sa mga 8 to 2. After na lunch, activities, and then yung supper. Before the supper mga kabilabs, meron pa silang afternoon tea. Yung afternoon tea nila ay 3 o'clock. Usually yung mga Briton mga kabilabs, addict sila sa tsaa, sa kape, pero more on sa tsaa, sa biscuits or cakes. Meron nagsiserve, hindi kami. Yung mga taga-kitchen, sila yung nagsiserve one by one sa mga residents. Kaya tataba talaga. Nakakaingit yung mga matanda dito mga kabilabs kasi para isinusubo na lahat. Minsan nga mapapaisip ka na ang ganda-ganda ng buhay nyo pero reklamo pa rin kayo. Yung parang dami pa rin nilang daing. Pero napaka-privilege talaga ng first country kasi makikita mo talaga na ibang iba sa bansa natin. Kaya mahaba yung buhay nila dito. Ayun. Okay. So, after the afternoon tea, yung ibang mga nasa kwarto mga kabilabs nga pala, syempre nanonood sila ng TV o yung iba nagbabasa. So, ganun na yung routine araw-araw. So, yung supper, 5 p.m. Yung 5 p.m. na yon, iilan na lang yung mga residents na nasa lounge. So, yun, mga 6 na lang. So, itadali namin uli sila sa dining area, papakainin naman, o magsiserve kami ng for supper nila. Usually naman ang supper nila mga kabilabs, very light lang. Mga sandwich lang, ganun, mga soup. Depende kung anong request, mga biscuits, may mga grapes, mga cheese on the side. Pwede sila mag-request yung mga residents kung ano yung pet nilang kainin. Pwede sila mag-request. After ng supper, mangungulekta na kami ng mga pinagkainan kasi lahat yan, inililista namin eh. Meron kami allocated phone na ano yung kinain nila, ilang percent, pati yung drinks. Kailangan mo pinalitan ng diaper, ng pad. Kaya hindi mo ma-neglect kasi mag-overdue yan. Pag overdue na sila, makikita mo dyan, uy, si hindi nyo pa papalitan ng pad. Uy, si yung fluids niya, hindi nyo pa napapainom or baka hindi nyo pa nailalagay. So, nag-red marks yan. Kaya, alam namin kung sino pa yung hindi namin nababalikan. Means, hindi pa namin napapalitan ng pad or yung iba, baka hindi pa nailalagay. So, yun na yung, dire-diretso na yung mga kabilabs, di ba, every 4 hours yung change pad. So, babalikan mo na sila sa area sa mga rooms nila. So, lagi naman kayong partner. So, napaka-importante mga kabilabs na yung humility. Masasabi ko na praise God kasi bago niya ako dinala dito sa UK, binago na niya ako. Dati kasi napaka-ma-pride ako. Napakataas ng pride ko dati na bakit mo ko utusan. Yung mga kaunting lang mga kabilabs, hindi pagkakaunawaan. Minsan lumalaki yan kung sobrang laki ng pride mo or wala kang humility. Kaya napaka-importante na sa ganitong klaseng trabaho ay alam mo kung paano makisama and napaka-importante yung communication kasi hindi pwede na itong taong to ayoko dito. Hindi pwedeng ganun eh kasi hindi ka pwedeng mamili kung sinong partner mo. Hindi yung pwede mga kabilabs. Grabe. Siguro yung ibang home pwedeng mag-request kung sinong partner. Dito naman sa UK allowed naman halimbawa masyado ng toxic. Pwede ka naman mag-request na itong taong to ayoko. Itong taong to hindi ako komportable. Pwede naman siguro yon. Pero in my case, hindi ako nagre-request. And, yung nga sabi ko sa inyo, bago ako pumunta dito sa UK dahil nakakilala ako kay Lord, binago niya ako na hindi pwede yung dating ikaw na sobrang ma-pride. Kasi dati kasi ako mga kabilabs, pag may hindi ako nagustuhan sa isang tao, hindi ko na iniimikan. Ganun ako dati. So, ang galing ni Lord kasi alam niya siguro na dadalhin niya ako dito or nakaplano na nadadali niya ako sa UK na dito hindi pwede yung kamamansin or may inis ka sa mga kasama mo. Kasi kapag pinairal mo yung inis, yung galit, walang mangyayari, ikaw din yung maapektuhan eh. Pati yung trabaho mo, yung pagpasok mo pa lang, hindi ka masaya. Yung environment, napakabigat ng environment kapag meron kang taong hindi gusto. So kapag may taong ganun, pinagpipray ko kay Lord and isa sa prayer ko ay baguhin niya ako. Baguhin niya yung puso ko na matutong magpakumbaba. Pero hindi ibig sabihin ng mga kabilabs, wala ka nang gagawin yung palalagpasin mo na lahat. Pero syempre kailangan mo pa rin lumaban. Alam mo pa rin dapat na ipaglaban yung katwiran mo. Hindi porke humble tayo or hindi pwede mahaba yung pasensya natin ay hayaan natin yung mga ganong tao. Hindi lalaban ka pa rin pero in a good way, in a proper way, in a polite way.
So, mabalik tayo sa topic natin. After ng supper nila mga kabilabs, usually yan, mga 6 or 6:30. Kasi, di ba, mag-out na kami ng 8 yung mga day shift. Dadalhin na namin sila sa mga rooms nila. Wala nang natitira sa lounge. Pagdating ng night shift, wala nang natitira sa lounge. So, yung iba dadalhin lang sa upuan, yung iba dadalhin sa bed. Depende pa rin talaga sa preference ng mga residents. Pero usually, kami mga night shift, ang shift ko talaga ay night shift. Nagdi-day shift lang ako twice a month. So, next topic natin, routine naman as a night shift. So, dahil night shift tayo mga kabilabs, mas marami akong mai-share sa inyo. So, napasok kami ng 8. Automatic yan, handover. So, yung handover na yan, minsan 10 minutes lang, di ba? Sabi ko sa inyo, or 20 minutes. After handover, 3 lang ang caregivers sa night shift. Dahil nilalamig na ako ay magja-jacket na. Mag-jacket muna tayo kasi palamig na. So, sa night shift, bilang 3 kami, yung 3 yan, naka-allocate yan sa laundry. Pag sinabing laundry, ang lalabhan lang naman namin yung mga protector or yung mga naiwan ng mga laundry na tiklupin at namamalansya kami, yung flat sheet lang. Yun lang yung pinaplansya namin. Pero yung mga pillowcases, yung mga duvet covers, hindi namin pinaplansya yan. Yung isa, gagawa ng trays. Yung trays na yan mga kabilabs, yung mga pang breakfast sa kinabukasan. So, sa gabi pa lang ginagawa na namin. Yung isa naman, magpipil ng potato and maghuhugas ng mga jugs or yung mga pinagkainan ng iba. May mga iba kasi na naiwanan ng day shift or may mga ibang residents kasi na kumakain pa, late nang kumakain. So, yun yung mga pinagkainan nila, yung mga tsaa nila. So, yun yung mga hugasin nung nagpipil ng potato. So, gagawin namin yung hanggang 9. Nag-i-start talaga yung pad change namin, yung rounds na sinasabi. Yung rounds, pag sinabing rounds para sa hospital, is mag-ano ka, room by room. Doon sa 8 to 9, mga kabilabs, na after handover, yung 8 to 9, for sure yan may magbibel. Kasi, ang liligalig ng mga residents. May bell ng bell dyan. Tatanungin lang, sasabihin lang niya, gusto ko po, matulog ng ganito. Sasabihin lang niya ng ganun. I-draw mo yung curtains. So, mga ganun lang. Mga pagibagay na ganyan. So, busy din mga kabilabs. Hindi porke night shift ay hindi busy. Busy din yan mga kabilabs. Sana na kung maligalig yung mga residents. Hindi mo kasi matitimpla yung mood nila eh. Hindi pare-pareho. Alam niyo naman mga tanda, diba? Pagpatak ng alas 9, nag-i-start na kami ng rounds. Yung dalawa, partner sila sa double. Yung isa, single. Ibig sabihin ng single, yung mga able pang maglakad or yung able pang i-roly-poly. Kaya ba papalitan mo sila ng pad, kaya pa naman nilang mag left to right. So sila yung mga singles. So usually yan, walang nalalamangan yan mga kabilabs, laging hati. Laging hati yan. May tagagawa kami ng rota. Yung syempre, yung mga tagagawa ng rota, kami taga-follow lang kami. Yung mga tagagawa ng rota, yung mga matagal na, yung mga team leaders. O yung mga feelingera na team leaders. So, usually yan mga kabilabs, sa first round, natatapos kami ng 10:30 or yung iba hanggang 11 pag sobrang hectic yung schedule. Sobrang daming request ng mga ibang residents. So, yung pagdating ng 11, nakaupo na lang kami. Ang susunod naming rounds ay 1 o'clock kasi di ba every 4 hours. Nag-start kami ng 9, 10, 11, 12, 1. Ang susunod ng rounds namin, after ng 1:30, ay 5:30 na. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Every 4 hours yung rotation. O yung reposition na sinasabi o yung every rounds. So, in between, mga kabilabs, nakaupo kami dyan. Kung ano yung pinaggagawa namin. And, akala siguro ng iba, madali lang maging night shift. Oo, madali lang kasi nakaupo ka lang during the free time. Pero, ang mahirap dun kasi mga kabilabs, hindi ka rin naman makakatulog kasi non-stop din ang bell. Kahit sa gabi, non-stop ang bell mga kabilabs. And, ang maganda naman sa amin, meron kaming sinusunod na rotation. Sa pag-answer ng bell, rotation kami. Diba 3 kami? So, rotation kami. Bakit ba sila nagbe-bell? Yung iba para umihi. Yung iba kasi able pang tumayo. Ayaw nilang gumamit ng pad. So, mayroon silang panty pad. Panty pad ba yung tawag doon? O yung pull-up pad. Pero yung iba, kahit na may ganun, gusto pa rin nilang umihi. Pupunta sila sa toilet. Yung iba naman mga kabila, gusto lang manginis. Gusto lang talaga nilang manginis. Kaya sila nagbe-bell. Wala lang. Nonsense yung iba. Yung iba naman pad change kasi tumae or pumupo. Sorry for the word. Baka sa mga kumakain dyan. Sa buong magdamag mga kabilabs, ang hirap din matulog kasi sabi ko nga sa inyo magbibel sila. And ang kalaban mo kasi dyan yung yung antok. Hindi ka rin kasi pwede matulog ng mahimbing kasi nga mag-a-answer ka ng bell. Nakakahiya naman sa mga kasama mo kung matutulog ka, di ba? So, meron kaming break time actually.
Nung dumating ako dyan, mga kabilabs, walang break time. Kasi ang katwiran ng iba, lalo ng mga puti, hindi naman lagi may nagbibel. Alangan namang matutulog ka ng mahimbing. Iba din kasi na alam mo 1 hour kang hindi maistorbo, diba? So, marami ding mga, dyan, mga diskusyon na nangyari bago nangyari ito. Pero praise God kasi nagkaroon kami ng 1 hour break. Yung 1 hour na break na yon, yung first break, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 5. So, yung 1 hour na yon, yun yung masasabi kong very deep yung tulog ko. Nakakatulog ako ng mahimbing kasi kahit na magbel man yan, alam mo sa sarili mo na hindi ka nila istorbohin kasi break time mo. So, yun naman yung maganda doon. Ito naman yung pinakamahirap na situation ba. Pagdating ng 5:30, yun na yung pinaka last round namin. Pagdating ng 5:30, wala nang pahinga yung mga kabilabs kasi magpapalit na kami ng pad. And usually niya, natatapos kami ng 6:45 or hanggang 7. So, yung 7 ng mga kabilabs, nag-i-start na kami magbigay ng breakfast. Yung breakfast, usually na kinakain nila sandwich lang naman siya, mga cereals. Maraming klase ng cereals mga kabilabs. So, depende sa preference nila. Ayun, sa mga sandwich, mga toast, yan. Yan lang ang mga breakfast ng mga olds dito, mga residents dito. Hindi na kami nagluluto. Bawal kami mag-open ng stove, kaming mga night shift. So, ayun, yun yung pinakamahirap na parte ng night shift. Yung last round, yung 5:30, between the 5:30 and the 8 o'clock. Kasi, once na napag-change na namin sila yung, gising na sila, so magbibel yung mga yan. Yun yung nakakainis pagka ng stop bell. Yun yung pinakamahirap sa parte ng trabaho. Yung bell sila ng bell non-stop. So, ayun na, natapos na tayo sa routine namin mga kabilabs. Sa tanong ng kabilabs natin na ano yung must like lang daw na trabaho. Masasabi ko must like lang is night shift. Siyempre, no wonder, night shift talaga ang mas maaluwan. Ay, ang tanong niya dito, ask ko sana saan mas maganda na sked as a carer, night shift or day shift po. Dahil 3 years na ako dito mga kabilabs, nung una gusto ko na night shift kasi iwas sa toxic. Iwas sa day shift kasi mga kabilabs. Real talk to Sa day shift kasi, ilan yung kitchen, ilan yung laundry, ilan yung laundry, housekeeping, isa lang naman yan. And nurse, manager, may mga maintenance pa minsan na pumupunta, carers, and mga visitors. So, di mo maiwasan na mas busy ang day shift. And yeah, to be honest, mas toxic ang day shift kasi mas marami kang pakisamahan. Unlike sa night shift, 3 lang kayong carer and isang nurse. So, 4 lang kayo sa night shift. Pero as the year goes by, nai-immune na ako or naboboring na ako sa night shift. Dumating na ako sa point na kinausap ko rin manager ko na ayoko na night shift. O baka pwedeng ilipat na niya ako sa day shift kasi naboboring na ako. And bilang bago dito sa UK, mas marami kang matutunan kung day shift ka. Nakikita ko kasi yung mga kasabayan ko dumating dito, mas knowledgeable na sila, mas marami na silang alam kaysa sa akin. Kasi pagdating mo sa night shift, tulog na sila eh. Or yung iba, na sila, nasa rooms na. Or yung iba, tulog na. Yung iba naman nasa puan na sila. So, hindi mo na alam kung paano yung buhay niya, paano yung routine niya sa day shift, and syempre yung mga visitors, na-enhance yung communication mo kapag nakipag-communicate ka sa mga visitors na dumadating, and syempre gising yung residents, mas matatanong mo sila, may conversation na nangyayari, mas alive sila, syempre kasi day shift. So, ayun yung masasabi ko mga kabilaws, mas like yung trabaho sa night shift, pero mas mag-grow ka as a day shift. Mas marami kang matutunan. Nung bago ako dito mga kabilas, masasabi kong ayaw ng day shift kasi parang pagod na pagod ako. Ngayon alam ko na kung bakit pagod na pagod ako kasi hindi ko pa alam yung routine. Yung parang nakasunod ka lang sa mga sunod-sunuran ka lang. So yun yung nakakapagod na part kapag nag-change ka ng work area, yung hindi mo pa alam yung routine, pero once alam mo na yung routine, madali na sa'yo ang lahat. Parang mani-mani na lang. Mabilis na yung oras. Kaya ngayon mga kabilabs, kung magkakaroon ako ng bagong trabaho, mas gusto ko ang day shift. And iba yung aura mo as a day shift. Mas alive ka. Napapansin ko kasi, naging grumpy ako. Or baka nakakawa din ako sa mga kasama ko na napakaseryoso nila kasi, iba kasi yung tulog mo sa gabi talaga. Unlike sa amin na night shift, ang tulog kasi namin sa day. So paputol-putol yan. So pagpasok mo ng gabi, parang grumpy ka na. Para sa akin, na 3 years na dito, nakuha ko na yung routine, mas like na sa akin ang day shift. Toxic man or busy man, pero marami kang matutunan. Mag-grow yung knowledge mo, and syempre yung career mo, mas marami kang matutunan, marami kang opportunities na malalaman, kasi mas marami kang makakausap. Syempre sa night shift kasi ilan yung kakausapin mo dyan, 4 lang kayo, diba?
Natapos na tayo doon sa question or sa routine natin. Sana malinaw sa inyo yung routine natin mga kabilabs. Sana naipaliwanag ko na maayos. So, pagdating naman dito sa isa, pakishare kung haunted ba yung nursing pinagtatrabaho mo or may na-experience ka na dyan sa nursing home. Pagdating ng haunted, ibig sabihin kung mayroon ba mga napaparamdam siguro, may mga multo ba. To be honest mga kabilabs, ako yung tipo ng taong hindi ako yung bad spirit. Hindi sila lumalapit sa akin. Wala akong nararamdaman na bad spirit. Sa 3 years ko na night shift dito sa UK, totally wala talaga akong na-experience. Pero may mga times, to be honest, may mga times akong nararamdaman na parang natatakot ako. Kasi sa night shift kasi mga kabilabs, lahat ng corridor, lahat ng hallway, patay ang ilaw yan mga kabilabs. Pinapatay namin ang ilaw. So, ang bukas na ilaw lang dyan, yung mga emergency lights. So, may mga times na, syempre, hindi naman lagi matapang ka. Dumadating din yung time na natatakot ka, nakakatakot. Especially pag may nag-ring ng bell. Syempre, pag may nag-ring ng bell, pupuntahan mo yan. Ikaw lang mag-isa, syempre. Medyo malaki din. Medyo mahaba yung lalakaran mo na madilim. Syempre, puro tulog na yan. May times talaga na makakaramdam ka ng takot. Na, ano kaya yun? Nakakatakot. Ang ginagawa ko mga kabilabs, based sa personal experience ko ha, nagpapatugtog ako. Lagi kasi ako merong AirPod sa gabi. Nagpapatugtog ako ng worship song. So, every time na nagpapatugtog ako ng worship song, nawawala yung takot ko. Hindi ko makakalimutan yung Bible verse na i-share ng aming pastor. So, i-share ko lang sa inyo yung Bible verse na pwede nyong memorize kapag dumadaan kayo sa fear or sa anything na nakakaramdam kayo ng takot. Hindi man yan sa multo or anything. I-memorize nyo itong Bible verse na ito. Psalm 23 verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Or kung masyadong mahaba mga kabilabs, ipag-pray nyo lang na, Heavenly Father, Lord, tulungan mo po ako, Lord. In Jesus' name, lumayo ka sa akin. Basta mag-pray lang kayo mga kabilabs. Every time na nakakaramdam kayo na something wrong, something nakakaiba, mga bad spirit. Kasi mga bad spirit na yan, nasa paligid lang yan. Usually, mga kabilabs, lagi akong nakikinig ng worship song. Kapag may pinagdadaanan ako, mabigat man yan o mababaw man yan, na bad trip man ako sa katrabaho ko, na bad trip man ako sa anak ko, na bad trip man ako sa asawa ko, or sa kahit kanino man yan. Kapag nakinig ako ng worship song, gumagana yung pakiramdam ko mga kabilabs. So dahil nasa Spotify tayo, so napakadali para sa akin na isang click lang. Mayroon akong album doon, napakadali na i-play. Sa pagdadrive ko rin mga kabilabs, kapag di ba, kapasok ko lang sa driving, kakuha ko lang ng driving license, lagi ako may worship songs. Kasi iba yung nagagawa ng mga lyrics. Kung nakikinig ka ng about kay God. So through that, nawawala yung takot ko mga kabilogs. So anything na pinagdadaanan natin mga kabilogs. Kung gusto nyo, meron akong playlist dito sa YouTube. Matagal ko ng playlist to. Nandiyan yung mga favorite ko. Hindi ko ipa-private. Kasi naka-private yan before. Kaya ipa-public ko na. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pinapakinggan ko. Ano yung mga favorite ko. Ano kasi yan kapag may pinagdadaanan ka, depende yan sa, may mga specific song. Ako na favorite pakinggan na kapag napakinggan ko to, lumalakas ako. So, tanging si Lord lang talaga yung napapalakas sa atin kapag tayo nakakaramdam ng takot. And kung haunted ba yung nursing home namin, to be honest mga kabilabs, ito yung pinakamahirap na sitwasyon bilang caregiver. Yung pag namatay sila, huhugasan mo sila, pupunasan mo sila, bibihisan mo sila ng pinakamaganda nilang damit. Yun yung pinakamahirap na kung tatanungin niyo ako ano yung pinakamahirap na parte ng trabaho as caregiver, hindi yung pagpupunasan tayo. Isa-isa pinakamahirap syempre. Pero ang pinakamahirap sa akin pag namatay sila, yung pupunasan mo sila, yung bibihisa mo sila. Nakailang na rin ako, mapaligo na ako, nakailang bihis na ako ng mga namatay. Kasi yung nursing home kasi namin mga kabilabs ay respite siya or end of life. Dinadala dyan yung mga may taning na yung buhay. Pero hindi naman lahat mga kabilabs sa halo-halo to be honest, meron pang mga residents kami na able pa. Pwede naman sila sa residence area pero mas pinipili nilang sa amin tumira. Haunted ba? Siguro, masasabi ko kasi nga wala akong experience, so hindi ko masasabi na haunted yung amin. Yung meron akong kaibigan mga kabilabs na nakakaramdam siya. Kaya inayawan din yung night shift kasi nararamdam niya lang sa tabi niya. Sa akin naman, wala naman ako nararamdaman Kaya sabi ko nga sa inyo, every time na nakakaramdam kayo ng ganun, mag-pray lang kayo. And
ayun nga, makinig kayo ng mga worship songs. Hindi mo rin pala maiiwasan mga kabilabs sa may mga residents na sino yung nasa tabi mo? Sabihin ganun. Yan ang nakakatakot eh. Oh, may bata dyan sa tabi mo. Diba, nag-bell yan. Nag-bell yan sa hating gabi. Aba naman, sasabihin niya eh, sino yung batang katabi mo? Nakakita sila ng mga kung ano-ano. Nag-hallucinate na sila. So, minsan kasi side effect yan ng mga gamot. And hindi ako naniniwala, pero siguro yung mga bad spirit kasi nandyan lang yan eh. Noon si Jesus ay pumunta dito sa earth, di ba, maraming mga sinasapian. So, yung mga bad spirit nandyan lang yan mga kabilabs. Wala naman, hindi ka naman mapapatay ng mga yan eh. Hindi ka naman masasaktan ng mga yan eh. Masasaktan ka lang ng mga yan kung paiiralin mo yung takot. Bilang mga Christian, mga kabilabs, bakit ka matatakot sa isang bad spirit kung alam mong ang Holy Spirit ay nasa iyo? Pag-pray mo lang kapag nakakaramdam ka ng takot. So, yun lang yung may advice ko mga kabilabs. So, unti-unti na lumiliwanag yung pwesto natin mga kabilabs. So, dito ko natatapusin ang ating vlog. I hope may natutunan po kayo sa ginawa nating vlog today. And comment down below yung mga experience nyo dyan kung meron kayong mga itatagdag. And hope to see you sa Spotify ko mga kabilabs. Nag-i-start na ako mag-upload doon. Kaya pwede rin kayong mag-comments kung mapapanood nyo yung mga videos ko sa Spotify. So before we end this video, if you think na nakatulong or may natutunan man kayo dito, don't forget to hype this video, like, and pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga social media account or i-share nyo sa mga kakilala nyo na pwede makarelate sa ganitong topic. Thank you mga kabilabs. So, uwi na tayo kasi yung parking natin ay hanggang 10 o'clock lang. Bye-bye! Thank you so much. God bless you all! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.